At para po sa ating mas malalim na pagtalakay, ngayong gabi makakasama natin ang isang ginagalang na constitutionalist at siyempre abogado, Attorney Alice Vidal. Nagbabalik po para muli nating makapili ngayon. Attorney, magandang gabi po muli. Good evening, Danny. Good evening, Maris. Okay, Attorney, ikaw na ang first question. Okay. Attorney Alice, you're also a trial lawyer before and then naging fiscal ka din, di ba? Yes. Okay, what can you say about the way yung presentation ngayon ng evidence ng prosecution, tapos may defense, na antagal? Yun na nga nakakagulat, pero ganun talaga. Kailangan kasi dito, impeachment trial to, accountability to Parang ipapakita, ilalatag talaga ng prosecution ang kanilang ebidensya. At upang maipakita kung meron talagang masasabing kasalanan, hindi naman kasalanan, kung merong talagang violation ng betrayal of public trust. Yun ang sinasabi nila dun sa sa number 4, di ba? Betrayal of public trust. Ibig sabihin, yung yung kanilang ginawa ni Vice President ay dapat bang gawin ng isang public officer? Attorney, ba't nagtatagal sila doon sa video? Hindi naman dinideny nung kampo ng depensa na si Vice President Sara Duterte nga yung nagsasalita doon. At hindi naman dinideny at hindi naman sinabing in-splice yung video. Bakit may mga technicalities na doon sa pag-iimbestiga ng NBI, doon sila pumofocus kaya? Yun na nga kung kami, Maris, di ba tayo, pwede naman mag-stipulate na yan Di ba? Dapat nag-stipulate na lang sila. Ito bang video na to, ito ba rin ang video na napanood ng lahat? Ito ba ay parang hindi na tayo pumupunta doon sa mga technicality at nabibilis naman. Kaya lang hindi yata sila nag-stipulate. They're not stipulating. Kasi sabi nga na-obserbahan nga ng iba, more on grandstanding. Yun na yung nga. mga lawyers, well, we do respect to them. Ganun naman talaga. But yun yung nakikita kasi. So, ang may question din, Attorney Alice, is that, sa palagay mo, kasi ang betrayal of public trust, wala kasing definition to Wala. Sa palagay mo, paano papasok dito tong grave threats and inciting to sedition na pinuprove or the prosecution is trying to prove? Ibig sabihin lang, hindi dapat nila pinuprove ang grave threat. Ang pinuprove dapat nila dito ay yung betrayal of public trust. Ibig sabihin, ikaw ay isang public official. I-prove nila na yung ginawa ba ay merong dapat ipanagot sa bayan. Kung karapat-dapat ba siya, parang ganang partner, na ikaw bilang Vice Presidente, karapat-dapat mo bang sabihin yung mga utterances mo na binigay mo in a press conference, is a Zoom meeting, yung ba ay karapat-dapat? Itong betrayal of public trust, napakalawak. Malawak. Wala siyang definition talaga. Pero doon, attorney, sa proof, standard of proof of impeachment, sa impeachment, doon at sa regular, pagkukumparahin natin ito, alam naman natin sa mga regular court, nandiyan yung mga kailangan talagang beyond reasonable doubt na sinasabi. Pero dito sa impeachment na ito, yung mga naisasalang na video na yan, lagi bang patutunayan ng prosecutor yung pruweba talaga na magagamit sa impeachment trial? Hindi naman. Dahil magkakaiba. Sa criminal case, may elements. Yan. So, i-check mo, kumbaga, libel, meron bang defamatory imputation, merong ba diyang malis, may elements, may checklist Kaya kailangan may proof beyond reasonable doubt. Pag kinulang ka sa checklist, ibig sabihin, hindi ka mo pwedeng makonvict. How about here? Eto, wala po tayong ganon. Dahil ito, kahit na anong ebidensya nagsasabi na hindi ka karapat dapat maging umupo dyan, hindi ka karapat dapat maging public officer, binitray mo yung public trust, pwede na po siguro makonvict para sa akin. Pero kung pinapanood ho ninyo yung impeachment trial natin ngayon, bukod doon sa nagtatanong na prosecutor, tatanungin yung witness, magtatanong din yung defense panel.
magtatanong din yung mga senator judges, magtatanong din yung Senate President. Parang sobrang haba na, di ba? Parang nauulit lang yung mga questions. Yun na nga, at saka parang parang sa tingin ko nagtutulungan. Parang makikita mo yung mga senador merong tanong na nagtumutulong sa prosecution. Merong tanong parang na talagang tumutulong kampi-kampihan sa talaga. depensa. Kampi-kampi, di ba? Parang Based dyan sa premise na yan, Attorney Alice, ano sa tingin mo ang mas mahirap i-prove? Yung ebidensya o yung yung makumbinsi? Ito, anong mas mahirap gawin ng prosecution? Ito pala yun. Yung i-present yung evidence o yung i-convince yung mga senators? Senator judges. yan ang napakahirap sagutin. Pero ang masasabi ko lang diyan, wag mo natin bantayan lang yung mga ebidensya. Bantayan din natin yung mga senador. Kung nailatag na po lahat yung mga ebidensya, napakalinaw naman po. Pagkatapos boboto sa pag-aakwit, o kaya pagdi-dismiss ng kaso, nasa atin na po yun. Yun ang akin take diyan. Okay. Yung nagsagawa ng investigasyon, itong NBI, bakit binubutasan ng panig ng depensa yung credibility ng isang NBI agent o yung nagsagawa ng investigasyon? Yun na nga ang sabi ng aking kaibigan sa peripheral sila kasi hindi sila makadiretso dahil kapag inulit-ulit nila, katulad ng nakaraan, inulit lang nila, so mauulit lang yung ebidensya ng prosecution. Kasi ang style dyan, kasi ako practicing lawyer, wag mo nang ulitin yung ebidensya ng prosecution. Ikaw gumawa ka ng tanong na lumalayo dun sa ebidensya ng prosecution. Hindi yung uulitin mo yung nasabi na ng witness ng prosecution. Ibig sabihin, mas strengthen yung case ng prosecution doon. What do you think would be the effect, Attorney Alice, pag tumagal ito? Kasi ang sabi ng karamihan, pag daw tumatagal itong ganitong impeachment, nawawalan ng interes ang mga tao. So that would favor the defense. Kaya anong sa tingin mo dapat gawin ng prosecution for this? Siguro dapat bilisan nila. Wag na silang katulad nitong isang impeachable offense na tong number 4 na to. Article 4, yeah. Article 4 na to. Ibig sabihin na present mo na yung video, na present mo na yung NBI na Authenticate na. Na-authenticate mo na wala namang nagreklamo na ito nga yung totoong Yes. video. Ano pa ba ang kailangan? Ba't kailangan pa 11 araw upang matapos ito? Doon naman sa direct na pagbabanta sa buhay ng isang tao, ng isang presidente, meron kasing parang konteksto doon na may pasubali yung sinabi ni Vice President na kung mamatay ako, nag-utos na ako sa papatay din sa kanila. Patayin mo si President BBM, papatayin mo si Lisa, patayin mo si House Speaker, yung dating House Speaker. Yung salita na kung mapatay ako, yung ba ay para bang ligtas ka kasi ginawang ka na rin ng kasamaan na kung pinatay ka di ba? Anong tingin mo doon sa pwede bang maging parang aliba yung lusot yan na may threatening kasi sa akin kaya may threat din ako sa parang yun nga yung sinasabing depensa niya. Parang depensa niya na merong ginawa sa kanya, kaya niya nasabi yun. Pero hindi ibig sabihin na tama yung buong video, pag pinanood mo, ang ating Vice Presidente nagbabanta sa Presidente, hindi po tama yun. Dahil kung ordinary yan, galing ako sa Ombudsman, kung ordinaryong employee yan, binantaan mo yung boss mo, may posas ka na. At saka sabi kanina na lumutang din kung samantalahin ng mga ibang tao na galit din kay VP Sara o sa pamilya Duterte, baka samantalahin yung banta na yon, iba ang nagsagawa ng sa kanila. Pwede rin yun, pagpatay. Gani. Pero Kaya, gagandi sa ibang tao. tama yun. Kaya lang talagang hindi dapat. Bilang abogado din, dahil galing tayo sa integrated bar. Bilang abogado, talagang abogado rin po si Vice President, nag-iisip din tayo kung anong ating ilalabas na Speaking salita. of that, abogado din si Vice President Sara. Would that be a mitigating circumstance or aggravating circumstance so far as she's concerned? I mean, you're a lawyer, you're not supposed to say that. Diba? Yes. Kasi pag sinabi mo yan sa amin, pwede ka nang maging accountable, pwede ka Pwede nang ma-disbar. disbar. Pwede, galing tayo sa bar discipline. Alam natin yan. Pwede, ka-disbar yan. So, lalong mas
mas nakaka-aggravate ito sa kanyang Sa posisyon aggravating niya. sa posisyon niya, sa Oo. pagsasalita niya yan. Oo. Na yan. So Dahil- even without the grave threats being filed, just yung pagsasalita niya Yes. is a parang conduct unbecoming, pare. Parang conduct unbecoming of being a public officer. Maliwanag po yun. Ayun. So doon titingnan yung behavior Yes. Yes. ng isang tao o isang namumuno sa as second highest position in the At Republic. saka kung karapat dapat ka pang manatili sa posisyon mo. Kasi itong impeachment, wala nang punto kulong. Ang ano dito is maalis, removal. Kaya ang tanong, ganyan po bang ayos o pananalita, karapat dapat pang manatili sa posisyon? Yun ang tanong sa impeachment. Although na-discuss na to, attorney, no isang araw pa, yung photocopy, o sabi nila Xerox copy nung araw, yung photocopy, nabanggit kasi as good as original. Admissible na ba sa korte ang photocopy? Oo, kay yun ang President? merong bago kasing rules on evidence na sinasabi yung photocopy ay para na ring original kasi wala namang ilabas mo na hindi yun ay kapareho nung original. Ikaw ang yung nag-question. So, pag kinwestiyon niya yon, maglalabas siya dapat ng original Yes. para i-compare doon sa photocopy. Yes, Pero pero- kung hindi siya makapagpalabas noon, Wala na. Pero isa pa, pero bawal nga daw i-photocopy yung pera. Kasi sabing ganon, yung pera daw, pag it's pinotocopy mo, different. original. hindi naman pwede yun. sir. Okay, gaano ka-importante ang public opinion o pulso ng taong bayan sa magiging boto ng senador? At sa tingin mo ba, yung public opinion, nabanggit nyo na kanina, Pahapyaw, maaring makatulong ito para bumoto ng tama ang mga senador natin? Sa aking palagay, opo. Kasi ang bumoboto po sa mga senador ay taong bayan. Kaya siguro, kung sa tingin ng taong bayan, dapat matanggal dahil sa mga napakaraming katiwalian. Kasi nga, ang impeachment is about accountability. Dapat makikita nila na itong bar of public opinion, sa tingin ko ay makakapag-influence din sa mga senador. Dahil lalo na kung sinasabi na talagang ayan na, kitang-kita na, pagkatapos sasabihin nyo walang kasalanan. Okay. Nasabi mo na rin kanina, Attorney Alice, ang prosecution na i-present na itong nag-authenticate, na ilabas na yung video, na ilabas na rin yung investigators report from the Lahat. NBI, yung kanina kay Attorney Jeremy Lotok. So ngayon, they intend to present the personal aid of Attorney Chief of Staff. Chief of Staff. Chief of Staff. Hindi Si pala, I'm sorry. Attorney Zulaika Lopez. Oo, ni BP Sara. Do you think it's really still proper for her to be presented by the prosecution? Or they can just waive it? Hindi ko naman pinapangunahan yung mga prosecutor, pero sa tingin ko ay pwede na rin kasi nandoon siya nung nangyari yun. Siguro they just want to prove na ano ang nangyari nung nagsasalita si Vice President. O kaya before, after, and during. Kasi kasama po siya sa lahat ng mga pangyayari. Nung yung 1 oras o 2 oras ba yung video, nandoon siya. Sa Yan ang loob. ating abangan. Pero ang tawag dito, Attorney, ang magpipresent nito ang panig ng Prosecution, prosecution. yeah. Oo. Pero ito, alam naman natin, ay galing sa kampo ng Na- depensa o ng Vice President. Correct. Yes. Ano bang tawag sa witness na yan? Hostile witness bang matatawag? Hindi pa matatawag na hostile witness kasi bago ka masabing hostile witness, marami pang proseso yan. Hindi pagkasa inupo ka, basta't inupo, ay prosecution witness pa lang. Pero pagka ito ay nagsasabi na ng hindi, yung parang sabi niya, hindi po ko pwedeng sabihin yan dahil I invoke my right to self-incrimination. So, ang magpe-present, Diba? prosecution, so parang lalabas ang magkocross-examine sa kanya, prosecution? Hindi.
Witness ng prosecution yun. Witness siya. ng Pero prosec- alam naman natin na ang siya mag- ay doon sa kampo ng... Oo, pero kinuha siyang witness. So, masasabing hostile witness siya. Pag tinatanong siya ng prosecution, ang sagot niya, I invoke my right to self-incrimination. Parang adverse witness siya. Parang ganito na. Ako naman, kung ako siguro ang sa kanya-kanya ang diskarte Oo, yan Gani. But ako siguro, ang rule ko dyan is if I'm not ready for, what will my witness tell the court, I'd rather not bring him there or bring her there. Kasi baka mamaya makasakit pa sa akin. Meron na ako, na-establish ko na yung evidence ko Why nga would I eh. go that far? At yan ang ating aabangan bukas. So, interesting na naman ito na mangyayari bukas. At siyempre, susubaybayan natin at magpapatuloy po tayo dyan. Maraming salamat, Attorney Thank you, Alice Alice. Vidal. Thank you. Once again, thank you so much.